Welcome sa Bossing Movie Recap. Ngayon, ay ibubuod ko sa iyo ang kwento ng isang pangkaraniwang drill ng LAPD SWAT team sa isang bodega na naging extraordinary dahil sa isang maleta. Ano ang naghihintay sa kanila sa loob? Sino ang kanilang makakaharap? At ano ang nilalaman ng maleta? Alamin natin sa pelikulang Tactical Force. Ang pelikula ay nagbukas sa eksena kung saan tatlong lalaking nakatakip ang mukha ay naghasik ng lagim sa isang supermarket. Sinubukan ni Tate, isang pulis, na makipag-usap sa kanila, hinikayat niya silang sumuko na lamang dahil malabong matupad ang kanilang mga hiling. Ngunit, tinawanan lamang nila si Tate. Sa kabila nito, nagpasya si Tate at ang kanyang koponan na pasukin ang supermarket, na puno ng mga taong bihag ng gang. Sa gitna ng gulo, nakita ng isa sa mga holdapper si Hunt at binaril ito. Ngunit, hindi lumaban si Hunt at ibinaba ang kanyang baril at inuto ang hostage taker at nagawang mabaril ng malapitan. Samantala, nakita ni Tate ang isa pang kalaban na may hawak na bihag. Agad niyang ibinaba ang kanyang baril at tumakbo patungo sa kalaban, at agad niyang binagsak ito. Isa na lamang ang natirang holdapper na hawak ang manager, ngunit hindi nagtagal ay madali nilang napaslang ito. Nagtagumpay sila sa pagpuksa sa gang at napalaya ang mga bihag. Ngunit, naiwan ang malaking kalat sa lugar. Sa kanilang pagbalik sa istasyon, masaya si Tate na nagtagumpay ang kanyang koponan sa kanilang misyon. Sinabi niya sa kanila na hiniling ng kanilang hepe na makipagkita sa kanila upang bigyan sila ng parangal. Ngunit, nagulat sila nang magalit ang kanilang hepe at sinisi sila sa nangyari sa supermarket. Sinabi niya sa kanila na may ilang mga bihag na nasugatan at ang mga paninda ay nasira. Dahil dito, sinuspende niya sila sa trabaho at hiniling na bumalik sila sa training upang maging handa muli sa ganitong mga sitwasyon. Pagkatapos nito, sila ay sumailalim sa seminar sa Federal Police at dumaan sa mga lecture tungkol sa pag-handle sa mga gang at kung paano harapin ang mga ito. Ngunit, hindi pinansin ni Tate at ng kanyang mga kasamahan ang lecturer na galit sa kanila. Sa kabilang banda, makikita natin ang isang tao na nagngangalang Vladimir kasama si Ilya, na miyembro ng isang gang na nagbibenta ng bawal na gamot. Kanidnap nila si Kenny dahil ninakaw niya ang kanilang maleta na puno ng droga. Hiningi nila sa kanya na ibalik ang mga gamit na itinago niya sa bodega. Nagbanta si Vladimir na papatayin siya ni Ilya kung hindi niya ibabalik ang kanilang pakay. Ngunit, sinabi ni Kenny sa kanila na hindi niya ibibigay ang kahit ano sa kanila, at ibinunyag ang kanilang lokasyon sa isang taong nagngangalang Kobe. Sa kabilang banda, makikita natin si Kobe kasama ang kanyang bodyguard na si Storato na sinusundan ang mga bakas ng isang kotse kung saan siya ang tunay na may-ari ng malita na ninakaw ni Vladimir at ninakaw naman ni Kenny mula kay Vladimir. Bumalik ang eksena kay Vladimir na nag-uutos kay Kenny na dalhin sa kanya ang maleta ng mga droga na itinago nito. Gusto niyang sumama kay Kenny, ngunit tumanggi ito at iminungkahi na sumama na lamang si Ilya, ngunit kailangan nitong iwanan ang kanyang mga armas. Biglang dumating si Kobe at Storato. Hiniling ni Kobe kay Vladimir na iwan si Kenny, ngunit iminungkahi ni Vladimir na makipagkasundo na lamang sila para sa maleta. Sa puntong ito, ibinaba niya ang kanyang sandata at pumayag si Kobe na makipagkasundo. Kasabay nito, narinig nila ang tunog ng isang police car na dumating sa lugar kaya't nagmadali silang nagtago sa loob ng bodega. Ang mga taong dumating sakay ng police car ay si Tate at ang kanyang koponan dahil gusto nilang mag-training sa loob ng bodega. Dinala ni Tate ang isang board na may mukha ng kanilang hepe para kanilang pagpraktisan dahil kinamumuhian nila ito. Naghanda sila at pumasok sa bodega na parang inaatake nila ang isang gang. Inakala naman ni Vladimir at Kobe na aatakihin sila ng pulis, ngunit pumunta sa itaas si Tate at ang kanyang koponan na nagdulot ng pagtataka sa gang at inisip nila na dumating ang mga pulis para arestuhin ang ibang tao. Sinimulan ni Tate at ng kanyang koponan ang pag-iensayo at pagbaril sa mga target. Pagkatapos nito, tinukso ni Storato si Ilya, kaya nagkaroon sila ng away. Narinig ni Tate ang ingay at hiniling kay Blanco na imbestigahan ito. Bumaba si Blanco at nagsimulang magsiyasat. Nang lapitan niya ang kotse, biglang sumulpot si Storato at pinaputukan siya, kasabay nito ay narinig nila Tate ang putok. Buhay pa ang pulis na si Blanco dahil sa bulletproof vest na suot niya, pero tinuluyan siya ni Ilya. Nang matagpuan ni Vladimir ang basyo ng bala,
Natuklasan niya na ito ay para lamang sa training at hindi tunay na mga bala. Kaya nalaman nila na sila ay nagte-training lamang. Pagkatapos nito, dumating si Tate at ang kanyang team para suriin ang lugar. Ngunit, lumitaw sa harap nila ang mga gangster at sinabi sa kanila na pinatay nila ang pulis at alam nilang sila ay nagte-training. Nagbigay si Tate ng signal sa kanyang koponan at sila ay mabilis na umatras. Nagtangka silang lumabas para kumuha ng tunay na bala mula sa kotse. Ngunit binabaril sila ni Ilya at Storato mula sa labas ng bodega. Galit na si Kobe kay Kenny at pinilit na sabihin na sa kanya ang lokasyon ng maleta. Kinuha niya ang kanyang baril at papatayin na sana si Kenny. Ngunit, pinigilan siya ni Vladimir at sinabi sa kanya na kung papatayin niya si Kenny ay hindi na nila malalaman ang kinaroroonan ng maleta. Pagkatapos nito ay tinawagan ni Vladimir ang kanyang gang para patayin ang grupo ni Tate at dinala nila ang police car sa loob ng bodega. Sinira ni Storato ang walkie-talkie at kinuha din ni Ilya ang kanilang mga cellphone at ibinigay kay Vladimir. Pagkatapos ay dumating si Dimitrius sa bodega kasama ang mga tauhan ni Vladimir. Natakot si Kobe na baka papatayin din siya, kaya tinawagan niya rin ang kanyang mga tauhan. Pinagmasdan ni Tate si Vladimir at ang kanyang gang sa labas na sinusubukang humanap ng paraan para mahuli sila, pagkatapos ay bumaba sila sa pinto para suriin ang lugar. Sa puntong ito, pumasok si Dimitrius at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng hagdan at nagsimulang hanapin sila. Samantala, binuksan ni Tate ang pinto at tumakbo patungo sa police car, ngunit natuklasan niyang nasira ang radyo, kaya naisip niya na kumuha na lamang ng armas. Ngunit may isang kalaban na inatake siya at nagawang niya ring itumba ito. Bumalik ang mga kalaban nang marinig ang putok ng baril at nakita ni Tate si Kenny na nakatali at tinulungan siya. Samantala, nakarinig si Jannard ng boses sa itaas, kaya nagmadaling puntahan ito. Nang mapagtanto ni Hunt na wala pa rin si Jannard, naisip niyang puntahan siya at nakita ang isang miyembro ng gang na bumababa sa hagdan, kaya inatake at napatay niya ang kalaban. Tinipon ni Tate ang mga armas na gagamitin niya, ngunit pabalik na sa bodega si Kobe at Vladimir at napansin siya. Pinaputukan nila siya at kasabay nito ay isinama ni Tate si Kenny at sinarado ang pinto. Sa kabilang banda, nahuli ni Dimitrius si Jannard at sinaktan siya. Pero biglang dumating si Tate at sinimulang bugbugin si Dimitrius. Inatake naman ng isa sa mga kalaban si Hunt. Ngunit, nagawa niyang mapatulog ito. Naubos ni Tate at ng kanyang koponan ang grupo ni Kobe, at pagkatapos nito, nagagalit si Kobe kay Vladimir dahil nakatakas si Kenny mula sa kanila at nagtago kasama si Tate. Kaya nag-utos si Vladimir kay Ilya na patayin si Kobe at Storato. Ngunit bigla ang dumating ang mga tauhan ni Kobe. Kaya ngayon natatakot na si Vladimir na itumba ni Kobe. Samantala, nakita ni Tate si Kenny na pumasok sa banyo, kaya sinundan siya. Nakita niya ang maleta sa mga kamay ni Kenny at kinuha ito, at nalaman kung ano ang nasa loob. Sinabi niya kay Hunt at Jannard kung ano ang nasa loob ng maleta, at iminungkahi ni Tate sa kanila na tumakas upang maibigay ang maleta sa pulis at sinabi naman ni Kenny na may alam siyang lagusan kung saan sila pwedeng dumaan. Samantala, isang kalaban ang naghahanap ng daan para marating ang team ni Tate at nagawang makapasok mula sa isang tunnel. Pumasok siya at naabot ang lugar kung saan nagtatago ang grupo ni Tate. Subalit hindi niya sila naabutan dahil dinala sila ni Kenny sa isang lokasyon na may tunnel na daan para sila'y makatakas. Samantala, nakapasok naman ang mga kalaban at natuklasan ang tunnel at pumasok sa loob nito. Habang pumapasok sila sa tunnel, nadinig ni Tate ang pagdating nila sa tunnel, kaya bumalik siya para suriin ang lugar at ang iba ay nagpatuloy sa kanilang daan. Ngunit, nakasalubong nila si Kobe at napalibutan sila ng mga tauhan niya. Inatake naman ng kalaban si Tate at itinali siya at dinala siya kay Vladimir. Inutos niya kay Ilya na patayin siya, ngunit sinabi ni Tate sa kanila na hawak niya ang maleta na kanilang hinahanap. Samantala, nakuha ni Kobe ang maleta mula kay Hunt, ngunit natuklasan niyang walang laman ito. Galit na galit siya at tumawag kay Vladimir dahil iniisip niya na ang maleta ay nasa kanya at inutos na ibalik sa kanya ito. Pagkatapos nito ay ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para patayin si Vladimir. Sa puntong ito, galit na tinanong ni Kobe si Kenny tungkol sa maleta. Ngunit, sinabi ni Kenny sa kanya na ang mga droga ay nasa maleta nang ibigay niya ito kay Tate at hindi niya alam kung nasaan na ngayon ang mga ito. Sinabi naman ni Hunt sa kanya na siya ang nagtago ng maleta.
Pagkatapos nito, dumating ang mga tauhan ni Kobe at nagbabalak na patayin sina Tate at Vladimir, kaya nagtago sila sa likod ng sasakyan. Hiningi ni Tate na pakawalan siya at bigyan siya ng armas upang mapatay ang mga tauhan ni Kobe. Sumang-ayon si Vladimir at binigyan siya ng baril. Pagkatapos nito, pumasok sila sa van, binaril sila ng gang at hinabol sila. Samantala, nagbanta si Kobe na papatayin si Jannard kung hindi nila dadalhin ang maleta sa kanya. Sinabi naman ni Hunt sa kanya na ang maleta ay nasa tunnel at sinabi niya sa kanya na bumaba siya sa tunnel para makuha ang maleta roon. Sumama si Store-Ato sa kanya, ngunit sa tunnel, inatake ni Hunt si Store-Ato at sila ay naglaban ng matindi. At sa huli, napatumba ni Hunt si Store-Ato. Samantala, hinahabol pa rin sila Tate ng grupo ni Kobe at binabaril sila ni Ilya at natamaan ng driver. Paglabas ni Hunt sa tunnel, tinutukan niya ng baril si Kobe at pinusasan siya. Biglang tumago sa pinto ng bodega ang sasakyan ni Tate at nagkaroon ng barilan. At sa isang punto, tinira ni Hunt ng grenade launcher ang van at sumabog ito na pumatay sa ibang kalaban. Ngunit, nahuli ang grupo ni Tate ni Vladimir at kinuha ang kanilang mga armas at ang bag mula sa kanila. Hiningi niya kay Ilya na patayin sila at umalis sa bodega. Nang maramdaman niya na nagtagal si Ilya, bumalik siya sa bodega. Ngunit nagulat siya na nandoon si Kobe at nahuli din siya. Kinuha ni Kobe ang bag mula sa kanila at hiniling sa kanyang tauhan na patayin sila. Kinuha ni Tate ang isang earplug mula sa kanyang bulsa at hiniling kay Kobe na hayaan silang isuot ito bago sila patayin upang hindi nila marinig ang putok ng baril. Sumang-ayon si Kobe, ngunit mabilis na kinuha ni Tate ang isang stun grenade at itinapon ito na nagdulot ng pagsabog. Hinabol ni Tate ang tauhan ni Kobe na sinusubukang magtago, ngunit inabutan siya ni Tate. Pareho silang naubusan ng bala kaya sila'y naglaban ng matindi. Ngunit sa huli, nagawang patayin ni Tate ang lalaki. Nahuli naman ni Hunt at Jannard sina Kobe, Vladimir, at Ilya. Pagkatapos nito, natatakot silang sabihin ito sa kanilang boss, ngunit nang pumunta sila sa kanya, pinasalamatan niya sila sa kanilang kabayanihan. Sinabi niya sa kanila na naghanda sila ng isang party para parangalan sila. Nagulat sila nang biglang pumasok si Kenny kung saan ay buhay pa rin, at napag-alaman na si Kenny ay isang federal officer at sinabi niya sa kanila na siya ay nasa isang misyon 5 taon na ang nakakaraan upang arestuhin ang leader ng gang. Ninakaw niya ang bag upang makipagkasundo sa kanila at makilala ang leader ng gang. Sinabi niya sa kanila na nang dumating sila sa bodega, nasira nila ang kanyang misyon. Sinabi niya sa kanila na ngayon ay napilitan siyang magtago dahil alam na ng gang ang kanyang totoong pagkatao. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na video.